Sinimulan na ang preliminary investigation sa kasong pagpaslang kay Jennifer Laude. Bukod sa pamilya ni Laude, humarap din sa investigasyon ang ilang mga testigo at mga opisyal na may hawak sa kaso. Hindi naman ito sinipot ng sospek na si U.S. Marine Private First Class Joseph Scott Pemberton. Depensa ng kanyang abogado, hindi ito obligadong dumalo sa naturang pagdinig. Samantala, pinadadalo ng Office of the Prosecutor si Pemberton sa susunod na pagdinig na itinakda sa Lunes, Oktubre 27. Nag-uulat si Benj Bodok via phone patch. Benj? Cathy Ralph, sinimulan na ng Olongapo City Prosecutor's Office ang pagsisiyasat sa kaso ng pagpatay sa transgender woman na si Jennifer Laude. Alas 2 nitong Martes ng hapon, isinagawa ang preliminary investigation sa kaso na dinaluhan ng pamilya Laude at ng kanilang mga abogado na sina Attorney Harry Roque at Attorney Virgie Suarez. Pasado alas 4 naman ng hapon, dumating ang isa sa mga testigo na si Mark Clarence Helviro o mas kilala bilang si Barbie. Hindi naman sinipot ang suspect sa kaso na si Private First Class Joseph Scott Pemberton. Sa halip, tanging mga abogado niya lang na sina Attorney Rowena Garcia Flores at Attorney Benjamin Tolosa ang dumalo bilang kanyang mga kinatawan. Paliwanag ng kampo ni Pemberton, bagamat na isyuhan ng subpoena ang suspect noong Oktubre 17, nakasaad dito na hindi obligadong dumalo ang akusado sa naturang investigasyon. Sa halip, sa mismong araw ng paglilitis na siya obligadong dumalo. Dito binigyan ng 10 araw ang kampo ng akusado upang maghain ng counter affidavit sa kaso. Bahagya namang nasabon ni Olongapo City Chief Prosecutor Emily De Los Santos ang mga kinatawan ni Pemberton matapos sabihin ng mga ito na hindi nila matiyak kung dadalo ang suspect sa pagpapatuloy ng preliminary investigation o kung maghahain ito ng counter affidavit. Ayon kay De Los Santos, mahalaga ang pagsipot ni Pemberton upang malaman kung talagang desidido ang Estados Unidos na makipagtulungan sa pag-usad ng kaso ni Laude. Tiniyak niya na ang paglilitis sa kaso at hindi ang isyu ng kasarian ng biktimang si Jennifer ang bibigyang pansin ng tanggapan ng pag-uusig. Dismayado naman ang pamilya ni Laude sa hindi pagsipot ni Pemberton. Ayon sa kanilang legal counsel na si Attorney Harry Roque, nagbabahala sila sa posibilidad na mauwi sa wala ang kaso dahil sa pagtanggi ni Pemberton na humarap sa investigasyon. Dito nanawagan sila sa pamahalaan na gawin ng mga kaukulang hakbang upang mapunta sa Pilipinas ang kustodiya kay Pemberton. Kay Attorney Suarez, ipinapakita ng hindi pagsipot ni Pemberton ang kawalan ng respeto ng mga tropang Amerikano sa soberanya at batas ng Pilipinas. Nakatakdang magpatuloy ang investigasyon sa kaso ni Laude sa Oktubre 27 kung saan nakatakdang magsumite ng ilang ebidensya ang Olongapo PNP na may hawak ng kaso. Sa Nobyembre 5 naman isasagawa ang ocular inspection sa Ambience Bar at Cell Zone Lodge kung saan huling nakita ang biktima at ang suspect noong Oktubre 11. Nagulat mula sa Olongapo City kasama sina June Basit at Dante Moraga para sa Telebisyon ng Bayan, Benj Bondo.